Isa na namang illegal recruitment agency ang pinasara ng Department of Migrant Workers o DMW sa tanggapan nito sa Quezon City. Pinangunahan ni DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak ang closure sa tanggapan ng Legal Connect Travel Consultancy na matatagpuan sa DHC Real Estate Lesser Building EDSA Barangay Veterans, Quezon City. Napag-alamang walang lisensya mula sa DMW ang Legal Connect para mag-recruit ng mga Pinoy na gustong magtrabaho sa Italy at Malta na nagsimula pa noong May 2023. Nagugat ang operasyon makarang makatanggap ng reklamo sa 3 individual na hindi nakaalis patungo sa ibang bansa. Nag-aalok daw sila ng mga trabaho sa ating mga kababayan para ipadala bilang agricultural workers sa Italy at hotel service crew sa Malta. Aabot naman sa 250 hanggang 380,000 pesos ang hinihinging placement fee ng ahensya sa mga aplikante na nagnanais makapagtrabaho sa ibang bansa. Giit ni Kakdak, mananagot at sasampahan ang lahat ng mga empleyado ng naturang agency na nagsasagawa ng illegal recruitment. Nandito tayo ngayon dahil merong illegal recruitment na batay sa ating surveillance team sa complainants ay sinagawa na naman ng isang walang lisensya mula sa DMW. Recruitment for Italy, agricultural workers daw, at caregivers daw, at merong halagang tinataga sa mga aplikante, higit kumulang 250,000 to 380,000. Meron din para sa Malta daw, mga hotel workers. At tinataga naman ay 200,000 to 350. So ang range natin more or less is 200 to 380,000 na tinataga sa mga aplikante. At sa kaso ng aplikante, mula sa office ni Senator Raffy ay hindi nakaalis at all, pero madalas naman natin sabihin, kahit natuloy man o hindi, basta't nag-recruit na walang lisensya, illegal recruitment na yan na sangayon sa batas. Kaya pinaiiral natin ngayon ng batas. So, yan okay? Mga nabiktima, sir? Sa talaan natin ay 3. And of course, ang sinasabi natin, 3 is enough, di ba? Ang siguro alam na natin by now sa mga dami ng pinasara natin. 3 or more perpetrators, 3 or more victims. Yan ay illegal recruitment in a large scale or by syndicate, punishable by life imprisonment. So magsasampa tayo ng kaso ngayon sa Department of Justice, sa Piskalya, para magkaroon na ng investigasyon sa larangan na yun. So, kailan po ito nag-ooperate, sir? Ano na? Kailan po ito unang nag-ooperate? Okay, una yung 3 victims ay kasama natin. Hawak natin yung 3 victims in cooperation, in partnership with the Office of Sen. Raffy. And then yung tanong naman ay yung surveillance ay over a period of 1.5 months nating sinagawa. Yung surveillance. Ang pangalan ng agency ay Legal Connect Travel Consultancy Services. Sir, nakausap na kayo yung may-ari? Sige, nandito si Director Jai. Nandiyan po ngayon yung general manager, pero yung may-ari po, wala po po. Pero siyempre, isasama natin, idadawin natin lahat ng nagsasagawa. Kasi nag-surveillance. So doon sa surveillance, natukoy yung mga empleyadong nagsasagawa ng illegal recruitment. Nakita ko yung surveillance report. Talagang hayag doon na may mga pinapangalanan at sila ay kasama. Idadawin natin sa kaso sa Piskalya sa DOJ. Kasama na siyempre yung may-ari. What that's the doctrine of due process dictates, no? Ino-notify muna yung gustong i-close at kung ano yung violation. As it is, yung sinasabi ni Director, nagpadala sa kliyente kanina ng closure order, but it seems like it's the same order. It's not number 2. It's number 1 because it was messaged to me by my client na it's for a different company, not my client. So, parang sa lahat ng tao, bago tayo husgahan, sasabihin mo na kung ano ang mali natin at bibigyan tayo ng opportunity para makapag-defend, hindi yung basta i-close. Sir, paki-clarify naman po yung pinakita nyo kanina sa cellphone na mali pala. Sabi mo, your manager, yung kliyente nyo nag-message sa inyo
Pero the DMW says, nag-refuse na tanggapin yung order. Yes. So, paki-clarify. That is my instruction to my client, to wait for me para ma-explain ko sa kanila. Hindi naman tayo lahat nakakaintindi ng legal na terms, ano? Tapos ito yung sinend nila, the closure order number 1, which is for a different company. Yeah, actually, yun din yung nakita ko. That's why I took note and I took photos. And immediately sent them to my attorney before, kasi nga as I said, before I sign anything, syempre i-verify ko muna with my attorney. And then, as upon reading further, dun ko rin nakita na yung mga statements or it's that aligning with our office. So as a general manager, sa inyong palagay, nalabag yung tamang prosesong ipapatupad sa inyong kumpanya? I felt unheard kasi unang-una walang prior notice. Actually, kanina kakapasok ko lang and then I already saw that there's very many people and yung mga DMW is already inside the office. And gusto na nila ako agad. Upon arriving, napapirmahin agad yung mga papers. And then I immediately said I wait for my attorney. I'm already contacting my attorney on the way na. And they keep, pinipili talaga nila ako. As in, pinupuntahan nila ako because I went to a different room dahil sa sobrang daming tao and sa sobrang init. So, and then upon there, that's where I guess the misunderstanding na sinasabi nila na nire-refuse ko daw. But I just keep saying na I just wait for my attorney before I sign anything. Yun lang talaga ang sinasabi ko. I did not refuse to anything. Sir, one last na lang sa akin. As the manager, are you refuting yung sinasabi ng DMW and yung allegations na illegal recruitment kayong pinapatupad ninyo, mga activities ninyo dito? What's your stance, sir? So my alignments, same with attorney, lahat ng sinabi niya, I agree with his statements. That's all I can say. Sir, your full name, sir? Solomon Oliza, General Manager of Legal Connect Travel Services.